Ito na po mga kalayas, ibibilad na po natin. Yon, magandang umaga po mga kalayas. For today's video, ang gagawin po natin itong nangka. Ito po mga kalayas ay galing sa kabila, sa area number 2. Actually ito po ay maraming langka, parang 3 o 4. Yung isa po ay nasa area number 2 pa. Yung isa naman kinain na namin at na ito pa nga yung mga buto. Kinuha ko po at ito ay mapapakinabangan din ho natin. Ngayon ho, aring langkang are, medyo may sira na. Kailangan po ay ma-preserve agad ito sa lalo't madaling panahon. Gawa ng sayang po. Mga kalayas, inihatid ko po muna si tatay, pero hindi niya po alam na ako sumunod sa kanya. Gawa ng nakita ko po ay yung pinagpa-practice. Papunta po si tatay sa kabilang area ay. Pauwi na tatay. Alam mo ba ako nakasunod? Kapalisin mo no? Bakit? Ta, ako nagwa-vlog. Ay dinig ko yung motor. Ano oras ka ba pauwi? Tuloy na po natin aring pagtitilad na ring langka. Medyo na-hold nga lang po tayo ng konting oras. Gawa ng si tatay po kasi ay nakita ko dito na dumaan at pinagpapraktisan po yung kanyang habal ano. Ay ngayon po syempre kung ano man po yung ginagawa ko dito bilang anak, i-hold ko muna kung ano man yung mga activity ano. Kaysa naman hindi ko si tatay inihatid tapos yung isip ko naman ano kaya, kumusta na kasi tatay, nakarating kaya dun. Kumbaga on my part bilang anak, ito po yung time na para makabawi kami. Kasi kung dati nga eh hindi sila nagsasawa na turuan kami maglakad, hindi nagsasawa na protektahan kami. Ngayon na kami itong mas may kakayanan para i-guide sila. So yun, nandito lang kami. Gusto ko talaga lagi silang protektahan ba. Ako talaga yung gusto ko lagi na sila ay safe, sila ay protected. Na-share na naman ano, ganun lang lagi sa vlog. Lagi ako may mga sharing kasi nga ay na-hold yung ating pagtitilad nito. Sarap ba naman makita na yung magulang natin ay naandyan pa, sila ay buhay pa at nakikita nila, nawi-witness nila yung mga achievements namin. So yun, malaking bagay po iyon. Masaya na sila pong mga magulang ay naandyan pa, kaya this time, ito yung mga pagkakataon na kami babawi sa kanila. Kahit sa mga ganong kasimple na bagay. Kapag daw magbabalat ng ganito, kapag magtitilad, ang unang-una daw po dapat may baon lagi tayong mantika ano. Kamay, lalagyan daw po ng mantika. Saka itong ating mga gamit para hindi daw po mahirapan na tanggalin yung dagta. Yun. Kahit paano po ay marami-rami na rin are ano. Tama-tama, hatiin ko nga po are. Ayan oh. Ganito lang naman po yan oh. Tinatanggalan ko ng buto. Ito pong ganito ang ginagawa dati nung mga matatanda. Ilalagay po ito sa alak, binababad po ba? Dati ay pag nagpapabili po sa akin, meron ho kasi dito sa amin yung may tindahan dati ng alak pero wala na po ngayon. Kapag po siya ay nagsasalin sa galon o sa mga litro-litro, amoy na amoy lang kaho. Ito po mga kalayas na ibang medyo tuyo na. Ari po ay yung mga tinanggal ko na po kahapon. Okay na.
Transfer ko lang po dito sa lagayan. Dami din ari. Last patuyo na po ari oh. Ito pong ating balimbing. Halos tuyo naman pero last na po ari. Para mailagay ko na po sa bote. Tapos ito okay na rin naman po oh. Isasangag na lang po ito. Ito na po yung ating gagawing jam. Inihiwalay ko na po yung mga maliliit ang size tsaka yung medyo hinog na At ito naman po yung gagawin nating dried langka. So ngayon mga kalayas, para daw hindi po ito mangitim based on research na naman. At sabay-sabay tayong matuto at sabay-sabay nating obserbahan kung tama ba yung research ko Correct nyo na lang po ako kung mali ako mga kalayas. So ibababad po natin ito prior po natin ibilad sa araw So meron po tayo ditong tubig. Ayan, lalagyan po natin ng kalamansi. Mga limang kalamansi po pipigaan po natin. Kasi ito daw mga kalayas ay nakakatulong para hindi mag-iba yung kulay ng ating prutas. Ito pong langka Ito daw po yung solution na gagamitin. Kasi ang kalamansi daw po ay may tinatawag na absorbic acid o vitamin C at natural na citric acid. Yun daw po ang pumipigil sa oxidation. Kumbaga parang ito po yung magiging shield dito sa mga hibla ng langka para hindi po kaagad mangitim, para hindi po maiba yung kulay. So para lang daw po siyang kagaya po ng isang mansanas. Kapag daw po hiniwa natin at iniwan natin, makita mo daw maya maya iitim na kaagad. Pero kung papatakan nyo daw po ng kalamansi, prevent daw po yung mabilisang pag-itim ng mansanas. Siguro isang pinakamagandang example para sa akin kasi ang isang gamit kapag po siya ay na-expose sa oxygen, kagaya po ng mga libro, yung mga sinaunang libro, kung mapapansin niyo po mga kalayas, kapag binuklat niyo po yung mga sinaunang libro, makikita niyo po yung nasa loob niya parang medyo kulay puti pa. Kasi yun po ay hindi siya too much exposed sa oxygen. So parang pinipigilan niya yung pagpasok ng oxygen kasi di ba ang libro naman kapag yan ay yung talagang press na press, pag binuklat mo ang makikita mo yung mga pinakang gilid lang po yung maitim. So naalala ko lang po kasi nung college po ako ay napag-aralan po namin yun. Ang topic namin po nun ay regarding sa arson, kung paano ba nagkaroon ng fire, ano ba yung dapat natanggalin kapag mayroong fire. So tatanggalin natin yung fuel, tatanggalin natin yung oxygen para hindi magtuloy-tuloy yung fire. Anyway, yun naman ay konting sharing lang sabay tayong matuto mga kalayas. Again, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Okay, naka 10 minutes na mga kalayas. Meron lang akong na-observe. Itong may solution at saka yung walang solution. Ayan, ito po parang maganit. Ayan yung skin niya mararamdaman mo talaga na may ganit ng konti hindi siya smooth. Unlike nitong isa na walang solution, madulas. Patutuluin lang po natin. Tapos po nating patuluin. Ready na po para ibilad. Yan. Ito po ay bilao, nilagyan ko na lang po ng parchment paper po. Ito na po mga kalayas. Ibibilad na po natin. Dito ko na lang po ilalagay sa mataas. At ito po, dito ko na lang po nilagay. Gawa ng mas kailangan po natin yung bilao kasi malawak ang space na kailangan ng langka. Ito okay na rin Ganda natatanggal lang yung pinakang first layer ng balat nitong buto ng kakao. Basta yan mga kalayas, i-update ko po kayo dito sa mga pinagagagawa natin na ganito.
Dito naman po tayo sa gagawin nating jam. Ginamitan ko po ulit ng food processor oh. Ang gagawin ko po dito, yung jam po natin yung medyo malabnaw ng konti. Hindi yung malapot na malapot. Para pwede po nating ilahok pa kapag tayo ay magluluto ng may ingredients po ng langka. Gamit na ho aring ating food processor kahit mano-mano. Marami na po tayong na process po dito. Panggatong na ulit. Patakalin ko lang po kung ilang cups po itong langka na to para matansya ko po yung asukal. 1 2 3 4 5 mahigit 5 po ano. Lalagyan ko po ng 1 cup of water. Nakulo na po. Lagyan ko po muna na rin pandan para bumango. Pero maya maya ho, bago ako maglagay ng asukal, tatanggalin ko na rin po yan. Mabango na. Parang kumapit na yung amoy ng pandan dun sa langka. Tikman natin. Wala pa po yung asukal mga kales. Lasa na yung pandan. Pwede natin tanggalin. Tanggalin na po natin. Lagay lang po tayo ng 2 cups muna ng asukal. Bali yung pansukat po natin dito 1/2 cup, so bali 4. 1 2 3 4. Lalagyan po natin ng cinnamon 1 teaspoon. Tsaka po kalamansi mga kalayas para mag-set po yung gel ano. Para siya ay mag-jam. Ayan. Wag lang po nating isasama yung buto. Kung nung nakaraan po, vinegar po ang nilagay natin. This time, mayroon na po tayong provided na kalamansi dito. 4 na maliliit lang po. Okay na po ari mga kalayas oh. Okay na po ari. Oh. Yo. Napakabango mga kalayas. Yung palaman na tayo talaga mismo ang gumawa ano, homemade palaman. Babatiling na po tayo. Meron pa ako dito mga bote. Actually may mga stock po talaga ako lagi dito kasi bumili pa ako ng isang box para nga in case na kailanganin natin kagaya ng ganitong pagkakataon. So mayroon na tayong mapaglalagyan ano po. Lagay na natin. Ito naman po na-sterilize ko na. Lagay na po natin habang mainit-init pa.
Habang mainit pa, gaganyan daw. Oh. Ano po, bali 2 bote po yung lumabas dito sa ating ginawang jam. Pero ang inihanda ko po ay 3 bote. Pero yun, nagkasya naman po sa 2. Ayun, so okay naman pala. Kasi pagkalagay natin itong jam, binaliktad natin na ganyan, parang lumulubog na yung sildo. Ayan, nakalubog na siya. Salamat po sa mga tips. Dito na po ako magfo-food review mga kalayas. At si kuya naman ay wala po dito. Wala din po yung kanyang mga nagtatrabaho po dito. Kaya solo review lang din po ulit tayo ngayon. Actually may nakaprepared po ako ditong 2 balot na tinapay. At hindi po natin ito mauubos. Ako naman pag may isa okay na po. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano yung review natin dito sa ating langka. Kain po. And thank you po Lord sa pagkain ito po. Wala naman halos tayong ibang nilagay ho dito na ingredients, kaya nangingibabaw talaga yung lasa ng langka. Dilaw na dilaw ho sana ito kung puting asukal ang ginamit ko. Tapos nilagyan pa po natin ng cinnamon, kaya medyo naging dark po yung color niya, dark yellow po. Pero masarap. Hop. Panalo. Yan, ito po yung ating tambayan na ginawa natin, Dilantira nga daw ang tawag. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta, Ramdam na ramdam ko po yung inyong suporta, yung pag-comment, at saka yung iba hong video natin na mahaba. Talagang hindi ko akalain na mayroon ako dong mga keywords na sinabi, pero alam nyo po ibig sabihin talagang pinapanood nyo po ng hanggang buong video, po. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Saan man po kayo naroon. God bless us all. Peace out. Bye.